Hello po mga kababayan, mga kaibigan at mga katokis. Ito po muli si Simply Tokis Vlog. Tayo po ay nagbabalik dito sa ating raw video. Wala na po itong edit, tuloy-tuloy na po ito, no? So muli tayo ay magbibigay ng ating opinion, komento at reaksyon sa mga maiinit na balita, politika sa ating bansa. Pagpasensya nyo na kung medyo maingay, ha? Kasi po, marami pong dumadaan ngayon, busy po ang street dito at malakas ang hangin. So hopefully marinig nyo tong ating pinagsasabi, no? Lalakasan natin, pasensya na kung medyo maingay, no? So ang pag-uusapan natin mga kababayan, tulad nga po dyan nung nandyan sa ating thumbnail, PBBM, sinagot na ang pala-absent na pulong. Bakit po pala-absent mamaya? Kasi meron pong isang kongresista na sumagot sa kanyang akusasyon. Ito po si Pulong, no? At ganun din si Papa Gadon, si Presidential Advisor for Poverty Alleviation na si Larry Gadon, pinagtawanan po si Butiking Pasay. Si Sal Panelo kasi sa mga sinabi ni Panelo. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga sumusuporta, no, at tumutulong sa paglago ng ating channel. Maraming salamat po. And special shout out to all our OFWs, sa ating mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan, itong si Pulong Duterte, no? Siguro doon sa previous vlog natin, na marami nga sa inyo ang nakapanood, maraming salamat po. Galit na galit po siya at nag-iiyak siya. Yun daw pong impeachment na ipinasa ng House sa kanyang kapatid ay isa pong political persecution. Political move daw po yan. Lahat naman political, no? Wala na kayong ibang alam sabihin kundi political. At yan po ay orchestrated di umano ang pinagbibintangan niya, kaya daw po yan napabilis dahil po sa pangbabraso ni Iloilo Representative Janet Garin. Dahil daw kay Representative Garin, dumami ang mga pirma. However, bago natin sabihin yung sinabi ng Pangulo diyan kay Pulong, no, nakalimutan nating sabihin yung sagot ni Representative Garin kay napakahusay at napakagaling na Pulong Duterte bilang representante. Sumagot po diyan si Representative Garin at ang sabi niya, nirerespeto niya si Pulong. Kasi kapwa niya mambapatas. However, mga kababayan, sinabi rin ni Representative Garin, dapat kasi bago ka magbibigay ng mga ganyang mga akusasyon, lalong-lalo na laban sa akin, wala ka namang ebidensya, ay umatin ka. Umatin ka sa sesyon ng Kongreso. Kaboom! Kaya natin sinabing pala-absent na Pulong. Hindi po nag-a-attend sa sesyon ng Kongreso ang magaling na anak na panganay ng inyong dating presidenteng Digong. Diba? Napakasipag po. Napakasipag mag-absent. Alam nyo mga kababayan, kung sa kolehiyo yan, 3 unexcused absences, drop ka. Oo. Pala-absent ka, no? Biruin mo yon. Pag may session ng Kongreso, hindi ka umaatin. Sabi ni Janet Garin, umaten ka ng session ng Kongreso, hindi ka makita. Sabi rin yan ng mga young guns, di ba? Sino yung mga nasa young guns? Sila Raj Gutierrez, sila Adjong, sila Ortega, si Kong Hun. Isa sa kanila nagsabi diyan, umaten ka sa mga session o hearing ng komite na ikaw ay member. Wala ka nga hindi ka na sa lahat ng mga hearing na tinelevise, whether sa social media o sa mga TV or OTV,
Wala kay. Invisible ka. Ano, hiniram mo yung clock of invincibility ni Harry Potter? Kaya hindi ka nakikita? Nasaan ka? Diba, biruin nyo mga kababayan, pinasasahod nyo ng mahigit sa 200,000 pesos a month. Ang sahod niyan, nasaan siya? Ni hindi siya makita sa plenaryo, sa pagbalangkas ng mga batas, sa mga committee hearing na kasama siya kung saan. Dapat nasa Quadcom siya. Dahil kasama doon, member siya ng isang committee doon sa Quadcom. Pero, invisible man, the invisible congressman, nasaan ka? Nasa Davao ka? Doon ba opisina mo? Wow, privilege mga kababayan. Diba? Grabe. Grabe manghut-hut ng pera ang mga Duterte. Biruin mo si 51 billion. Hindi pala nag-a-attend. Yan ang sabi ni Garin, ha? Umattend ka ng session bago ka mag-aakusa. Dahil nag-aakusa ka na walang ebidensya. Wala ka rin naman pala doon presensya sa plenaryo. Naimbitahan kayong lahat pero bakit wala ka? O, diba? O, nakakahiya. O ngayon, doon sa kanyang akusasyon sa presidente at kay speaker, mga kababayan, na sinasabi niya na very futile itong ginawa ng Marcos administration at ni speaker, it will not end in their favor. Nagbabanta po at nagwa-warning, no, hindi daw nagustuhan ng mga Pilipino ang ginawa ng Kongreso sa pamamagitan ni speaker at ni PBBM. Mamaya malalaman mo, ha, dahil kayo masosoplak at pagtatawanan kayo ni Gadon, no? Sinagot siya ng Pangulo, mga kababayan. Buti pa ang ating presidente, very calm at matiwasay ang pag-iisip. Ayan ba ang sinasabi niyong nakadroga? Nakakapagbigay ng sensible, intelligent, and smart answers and explanation? Kung hindi matino ang pag-uutak ng presidente, magiging sensible ba ang mga kasagutan niya sa mga katanungan ng mga press? Magiging makabuluhan ba yung mga sinasabi niya sa kanyang mga speeches kung hindi matino ang pag-iisip niya? Diba, Vic Rodriguez? Baka kayo ang hindi matino ang pag-iisip, mga gunggong. O ano ang sabi ng Pangulo diyan sa mga bintang akusasyon at pagbabanta ni Pulong Duterte? Ito po, sa Global Daily Mirror. Inano na lang po, keynote card. Ito po sabi, si Presidente ito, what else would he say? O sandali lang po, merong may bumbero, maingay. O yan, nakadaan na siya. Eto, ulitin natin. What else would he say? Alangan namang sabihin niya, tama lahat yan. Correct. Paano niya sasabing tama lahat yan? Silang apektado. Yung kapatid niyang babaeng Judas. O, dapat talaga siya ma-impeach, di ba? Nothing surprising. O, kita niyo yung sagot ng Pangulo? Nothing surprising kay Pulong. Wala nang iba no? Bakit? Ano yung nothing surprising? Kundi magagalit, magbabanta at sasabihing political harassment. Nothing new. Diba? Tulad ng sabi ko kanina, wala na ba kayong ibang maisip na dahilan? Bakit na-impeach kundi political persecution, political motivation, diba? Oh, we've heard these statements from Congressman Pulong before. Not exactly surprising. Napakakalmado ng Pangulo, mga kababayan. O Pulong, basag na naman kayo. So ibig sabihin, yung sinasabi mong political move, political motivation, political persecution, sabi ng Pangulo lang yan, wala ka na bang maisip na iba? Lumang-luma na yan Matagal nang nabenta yung ganyan. Kumbaga, ibig sabihin dito that was so yesterday. It will not give you any 2 cents on that. You cannot sell it. No? Maski na ilibre mo pa yan, hindi kakagatin ng tao. Kasi alam na ng taong bayan ang magiging sagot nyo You will become sour graping. With your sour graping, you become so bitter. Ang ingay po ng eroplano, walang yatong mga to. Helicopter, eroplano, bombero, ano pa? Mga panggulo, mga kababayan. O Pulong, simple lang ang sagot ng Pangulo sa'yo. In kanto words, huwag kang tangat bobo. Tama ba? Huwag kang tanga at bobo.
Yun yung Kalye version ng sinabi ng Pangulong not surprising. Itong not surprising, yan yung mga pang-elite. Oo, yung mga, siyempre, mga padimihur, mababait. Pero pag sa kanto, wag kang tanga at bobo. O, Pulong, di ba? Wala nang bago. Sabi nga ng mga kabataang babae dito, huh? That was so yesterday. Ibig sabihin, panumpa ni kopong-kopong yung ano mo, yung dahilan. Umiiyak ka ng walang dahilan, bobo tanga. Di ba ang tindi ng banat ng Pangulo? Not surprising. Kasi bakit? Tanga eh. Tanga na, bobo pa. Wala nang ibang alam na dahilan. yun na lang ang i-reason out niya. Di uling-uli ka, bobo. O now, punta naman tayo kay Gadon. Kasi po mga kababayan, pinagtawanan niya po si Butiking Pasay. Ay mali, si Sal Panelo. Bakit? Kasi itong si Sal Panelo, nakialam mga kababayan, no? Sabi ni Panelo, takot daw tong mga kalaban ni Sara na yung malakas kasi si Sara sa 2028, no? Pagkakandidatong presidente. They trying to destroy and besmirk the name of Sara Duterte para mawalan po siya ng pangalan sa darating na 28 presidential election. Dahil daw po syempre malakas daw, no? Malakas ang dating ni Sara Duterte. Tangina talaga tong Panelo na to. Basta lang makasipsip kay Sara Duterte, gagawin lahat mga kababayan, no? Ha? Dahil takot daw si Martin, saka si Sandro naman ang tinitira niya. Para daw wala silang kalaban sa darating na 2028 presidential election. O ngayon, akala mo Sal Panelo, hindi babalik sa'yo ang mga loyalista? Pasok Papa Gadon. O yan, si Papa Gadon, tinawanan lang po si Panelo. O, dito lang po sa quote card ng Abante, mga kababayan. Ano sabi ni Papa Gadon? Panelo, patunay na di kayang manalo ng mga Duterte sa national post. Kumbaga si Panelo, nang ma-mind conditioning lang. Kunwari malakas si Sara Duterte. Gago ka ba, Panelo? Tignan mo ang ratings ni Sara Duterte sa lahat ng ratings. Ha? Pulse Asia, SWS, Tangery, Okta Research, RPMD. Wag lang sa publikos, bias yun. Spaghetting pababa. Tapos sasabihin mo malakas si Sara Duterte, takot si Martin at Sandro para wala silang kalaban sa 2028 election. O ano sabi ni ni Gadon? Patunay lamang na di kayang manalo ng Duterte sa national post. Patay ka, Panelo. Patuhanan mo. Nasaan ang survey na nagsasabing ang lakas ni Pusit? O di ba spaghetting pababa yung numero niya? Ito sabi pa ni Gadon, quote, nakakatawa ang sinabi ni Attorney Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtagpo nito sa 2028. Nako napakalakas naman ng kanyang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million Ang bait mo pa, Papa Gadon. Bakit ang bait mo? Bakit mo pa binigyan ng 5 million? Ako nga wala Oo, baka ang boto lang niyan 200,000. Bakit? Tingnan mo na lang yung rally nila wala ngang 100 yun. Hanggang ngayon nakatambay sa Robinsons, nangihingi ng pira. Ilan sila doon? 30, 20 doon, mga vlogger lang na gusto lang kumita. Ang lakas mo palang mag-ilusyon, Panelo. Ilusyon pa more. Sa bagay, mga kababayan, hindi po masama mag-ilusyon o mangarap. Keep on illusioning. Panelo, gagamitin ko yung sabi ni Kong Abante, Namo. Kayo ang mga team Namo.
O di kaya, yung isa nyong team, nanyo. Ha? Team nanyo. Isang namo at nanyo. Ang lakas mo mag-ilusyon. Oy, Panelo. Hanggang 5 million lang pala, napakabait pa ni Gadon, napaka-generous. Eh ako hindi. Reality niya, baka wala nga 200,000. Baka pag lumaban si Lenny, baka si Lenny pa manalo kasi si Lenny may 16 million. Eh si Pusit, 5 million lang eh, sabi ni Gadon eh. O talo ka pa rin, Pusit. Kaya, kayong mga team na mo at team na nyo, keep on dreaming. Ha? Di ba may kumanta nun? Dream, dream, dream becomes illusion. Mga ilusyonado, mga mapangarap. Ang lakas daw sa 2028. Tangina, bulag ka ba, Panelo? Yung numero niya sa survey ngayon is spaghetting pababa. Wala. Booking na po ang Duterte. Walang pagmamahal sa bayan. Mga manlilin lang. Tuta ng mga inchik. O, di ba? Mga mandarambong. Illusion pang more, Panelo. O, kayo po. Ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.